Hello? Okay na? Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking... Ayan po, sigawan. Ito po ay parte po lamang ng video kung saan si Vice President Inday Sara ay pumunta po sa Hong Kong para umattend ng Thanksgiving. Yan po, narinig niyo po na siyempre, baka balak sibuyas na naman ang gobyerno na to. Baka kung ano na naman paggagawin kaso kay Inday Sara. Mike lang po ang pinatay. Napag-utusan. Kaya heto po at welcome po muna sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya patuloy po natin ang video ito. Natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil na Siyempre, yung KOJC na kanyang sinasakupang religion ay talaga namang nakaranas ng pangaharas ng gobyerno. Etong mga pulis na to, hindi na po sila nagalang at nagpunta pa ng Davao, sinugod sila. Kumbaga si Pastor Kibuloy hindi pa po convicted. Pero anong ginawa? Hinaras po. Ganyan na po kalala ang ating bayan. Kaya tuloy po natin ang video ito. Nagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Wala kasi dyan sa Senado ngayon eh. Puro mga bulok ang mga nakaupo ngayon dyan sa Senado. Grabe. Walang mga mga wala ring bayag eh. Hindi na rin talaga umaalma sa nangyayari. Sino mo si Senator Tulfo, tumahimik na. Heads up po, Senador Tulfo. Ang nagiging maingay na po ngayon, si Ted Filon. Hindi na po kayo. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayaw na. Pero kung kasalukuyang Pangulo si Inday Sara, medyo okay naman. Talagang pagpapatuloy niya ang mga nasimulan ng kanyang ama. Pero hindi pa rin natin alam kung ano meron ugali si Bangag ngayon. Si Bangag Jr. Siyempre, magbabalat kayo pa yan eh. Kaya lang, siyempre, baka ang presidente natin si Inday Sara ngayon, siya ngayon ang nangyayari. Kumbaga sinasaksak siya sa likod. Kumbaga ganun ang nangyayari. Di ba traitor rin na siya ni ba nga kung sakaling si Bangag ang naging vice president. Traitor rin din siya niyan, sigurado. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos, anong words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod.
Yan, ibig sabihin niyan, hindi pwedeng ikaw ang maging presidente ngayon at sila naman ang susunod na magiging, siya naman ang magiging, pag nagkataon, sila naman ang magiging gobyerno at magiging presidente. Yung mga hawak ni Bangag, baka mayroong mga isa dyan na maging presidente, yun yung tinutukoy ni Pastor Kibeloy. O kaya si Bangag, si Marcos Jr., halimbawa, siya yung... pero hindi natin masasabi kasi kung lumaban ng presidente si Inday Sara, ay kakalabanin niya si Marcos Jr. Pwedeng matalo nga si Marcos Jr. noon, pero may alipores naman si Marcos Jr. na tatakbo na rin naman na pagka-presidente, maaring si Inday Sara ngayon 2020 pa, 2022 at may merong tatakbo na 2028 na mga alipores ni Bangag Marcos. Yun ang sinasabi ni Kibeloy na sila naman ang susunod. Ayan na, dire-diretso na naman yun. Wala nang katapusang corruption yun. Pwedeng ngayon, nauna si President BBM na ngayon nga naging presidente at ngayon din natin nalaman kung ano merong klaseng sistema ang gobyerno ngayon. Kaya dapat si Inday Sara naman ang susunod na umano ngayon na tatakbong dapat presidente. Sana si Vice President ang tumakbo ngayon ng presidente para sa atin. Dahil nga ngayon nga natin nalaman at nabulgar at nabudol tayo, di ba? Yun yung nalaman natin yun. Na natuklasan natin na talagang corrupt na mas corrupt ngayon ng gobyerno. Yun lang. Yung pinagsasabi, yan ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. O, yun tama. O. Yun nga yun. Sila ang maunang presidente, tapos ikaw, Inday Sara, ang susunod na presidente ngayon. Sana ganun ang mangyari. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat. Kumbaga, lumalabas na sinisisi talaga si Vice President eh. Kung bakit hindi ka pa tumakbo noong 2022 na maging presidente namin. Kaya marami rin ang nabudol at marami rin talaga nagsisisi. Imagine, mas mataas ang boto mo kaysa kay Bangag Jr. At Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. No, hindi naman siya nagagalit. Actually, mabait. Nangihinayang. Kumalman na si PRD nung medyo nagka-edad na siya. Ayan, tatay niya si... Ayan, ikukwento niya naman po siyempre, anong klaseng magulang ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan po, ikukwento ni Vice President Inday Sara tungkol sa edukasyon, kung paano siya kumbaga, didisiplina ng kanyang ama. Ikakwento niya rin kung ano yung mga nangyari habang siya ay nag-aaral. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa bayan. Maraming salamat. Ayan po, shoutout po pala sa mga OFW na bagong bayani. Siyempre, maraming salamat at sinuportahan nyo ang PDP dyan sa Hong Kong na maglunsad. At maraming salamat din sa umatin sa kanila.
personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020 2022. at sa susunod na halalan sa 2022. Nagparamdam yan po, no? Nagpaparamdam na po ang ating Vice Presidente. Eh, syempre, sigawan ng mga OFW sa Hong Kong. Nang sinisigaw ay malamang gusto ng siyang maging manok natin sa 2028. Madali lang. Oh, sigawan po sila na sigawan. Parang may sabong sa loob ng sa diyan sa court na yan. Sabi hyper na hyper po ang Okay. Papunta na po ang suspension order. Sige. Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. Ngayon, syempre, doon nakita ni Vice President Inday Sara na ang laki-laki ng boto niya sa mga galing sa mga OFW. So nakita ko na I think 98% lahat ng OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat. Yan, sana maging solid pa rin ang boto ng mga OFW kay Sara Duterte kung tatakbo siyang maging presidente. Di ba? Sa inyo. Ang susunod ko po na pagpapasalamat ay sa akin pa rin, para sa inyong lahat, sa suporta ninyo sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Kailangan ko din naman magpa-reduce, so okay lang. Ma'am, darating tayo dyan sa ayuda na yan, ha? Wait lang. Kasi, tuloy-tuloy ko na, ha? Ang susunod ko po ay ang dahil pagpapasalamat po ito kay PRRD, former President Rodrigo Duterte, ay Yan na po. At yan po, yung nabanggit ko kanina, syempre, ikakwento niya kung anong naging nangyari, bakit siya naging abogado at naging successful sa pag-aaral niya. share ako sa inyo ng aking pagpapasalamat sa kanya. Medyo mahaba itong kwento na ito, so mamaya nyo na singilin yung mga suspension order ninyo. Alam nyo, isa lang. Sa lahat-lahat siguro ng pagmamahal or generosity ni former President Rodrigo Duterte, isa lang ang stand out. Nag-iisa lang ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Namatayan pa ng mic. Kaya po, dyan po magsasalita si Inday Sara. Napabiro. Biro lang naman yon.
Hello? Okay na? Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking... Nako. Nagsalita ka na naman ng ganyan tungkol sa patay. Mike lang naman yan. Joke lang naman yan. Pero baka naman habulin tayo niyan. Habulin ka niyan ni ng NBI. Panibagong kaso na naman yan. Balat sibuyas di ba? Mga yung gobyerno na yan. Grabe sigawan Yan. Lupit. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. So, kita mo. Hahabulin ka na naman ng NBI niyan. Malay natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Okay. Isa lang. Paulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan niyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko... Po, hindi naman, kumbaga pagkukumpara nga mo mga naman yung mga magulang ngayon at mga magulang noon na talagang wala pang cellphone noon, wala pang computer. Ang mga magulang noon, stricto. Talagang wala pa yung batas na panukala ni Pangilinan, ni Kiko, na bawal ng, siyempre, sobrang disiplina naman kasi dati. At talagang pinapalo ang mga bata noon. Sa bagay, sa kanya, sinasabihan lang siya na talagang ang mga maigpit naman talaga ang mga magulang noon. Ang disiplina noon. Malayong malayo ang mga magulang ngayon. Walang inatupag ang mga magulang ngayon kundi mag-TikTok, Facebook. Ito po, tuloy natin. galing siya sa generation na laging galit. Diba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Laging galit tsaka masungit. Yan. Galing dyan. Disiplinado. Yan, disiplinado. Generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siyang galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. Grabe ang disiplina, no? Lupit. So, paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So, syempre, pag ikaw bata ka, di ba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So, ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. Wala namang problema ang mga pag-aaral noon elementary tsaka school. Libre ang tuition noon. Mga elementary, high school, walang bayad. Ang babayaran mo lang yung kung ano yung mga papel na gagamitin nyo, no? Kartolina. Yun, binabayaran yun. Na pinopost sa mga blackboard, pinopost sa mga gilid-gilid ng classroom. Binabayaran din yun. Pero hindi naman yung tuition na yun. Wala tayong tuition nun. At 4 years old ha, hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. Hindi ka... Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor ha. Alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Nandyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay ulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako, Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines.
Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon na waitlist ako sa political science. So sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun eh. UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Tapos sabi niya, hindi ka pwedeng pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, Maria, Ganyan naman tayong mga magulang eh. O ganyan yung mga magulang noon. Talagang kilalang-kilala na nila yung mga ugali ng anak nila. Tama naman si Inday Sara. Ang kwento niya eh, kilala na siya ng ama niya na si Rodrigo Duterte. Tama naman. Kilalang-kilala ng mga magulang ang kanilang mga anak. recruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NP ka. Ikaw ang magiging head ng People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, ma. So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag-pre-med ka na lang. Okay. Nag-pre-med ako. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yun, natapos kagad ako, and then ito na, mag-medicine na. Sobrang excited si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan, siya ang pumili kung saan ako titira. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na, na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Ganyan siya ka-excited. Sige mami, pa-adapt kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang, 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam niyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako, sobra. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Kasi, di ba sa probinsya, di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, dati. parang malaking send-off yun. Congratulations sa madali, anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class off. Ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makaka-uwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uwi ka, drop out. Oo, kasi, kumbaga kung wala man lang sa puso mo ang isang kurso, bakit may tutuloy? Yung talagang nasa utak mo, at syempre kung saan ka magaling at its specialties, kung nasa puso mo, okay na yun. Pero ito, ang nangyari yata, wala sa puso niya. At hindi niya ma-adapt ang mga gustong mangyari ng mga magulang niya. Nag-apply ako ng, naisip ko pa noon, nung pinag-iisipan ko ang kapalaran ko, well, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda. Yun yung maganda naging option niya, abogado. Sa bagay, si
dating Pangulong Duterte, abogado yan eh. Pero dapat, kumbaga, nandiyan dyan na yung pagtuturo, nandiyan dyan na yung, kumbaga, may mapagtatanungan ka na. Yung magulang mo, abogado, tapos nag-aaral ka ng abogado, may mapagtatanungan ka kung sakaling mahihirapan ka at hindi mo alam ang sagot diyan sa mga exams nyo, halimbawa, yan, may mapagtatanungan ka. Swerte na rin niya dahil abogadong ama niya at abogado yung kurso niya. college kasi at the time na nagdesisyon ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams, entrance exams. So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Sabi niya, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kaming nandyan sa Menjola. Sa bagay, ibang klase rin ng Sambeda. Talagang kumaano rin, exclusive school. At talagang puro mga matatalino rin ang mga nag-aaral dyan. Yung mga entrance exam nila dyan, talagang yung mga turo dyan. Private, may hirap din yan, eskwelahan na yan. Mayayaman pala, mayayaman din yung mga school, mga nag-aaral dyan. Sobrang, I think mas masaya siya nung nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya noong ikumpara ko nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard love. Hard love yung generation ng parents natin mga magulang natin. So, sobrang stricto ang mga magulang noon. Pero ito, sabi niya na mas masaya, syempre, ikaw ba naman ang abogado mo? Halimbawa, ikaw ba naman ang abogado? At ang kursong kukunin pala ng anak mo, abogado rin. Sino ba namang magulang hindi magiging masaya sa ganung nangyari? nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Yung mga joke ni PRRD nakuha at namana ni Inday Sara. Yung mga salitang ganun hindi mo rin maintindihan kasi joke, sigurado ako baka nag-joke lang din yun yung salita ni PRRD kay Inday Sara. Di ba pagkaharap natin si PRRD nagsasalita na sa harap ng maraming tao. Prangka Dito pinaprangka na rin siya ng tatay niya Ganyan siya kung, di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para idikdik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need. Kaya nga yan ang nagustuhan natin kay PRRD. Yung mga salita niyang ganyan nagagawa niya rin sa mga tao sa harap niya na makapagsalita ng joke. To become a lawyer. So nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun Ganyan kabait ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya nung tatay ko. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3. 5 points ang layo namin sa grado. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, Kumbaga yung respeto ni PRRD sa anak niya, lumawak. Lumaki ang respeto ng ama sa isang anak nung graduate na. Siyempre, nandoon na natupad na yung pangarap ng ama sa isang anak
Graduate na. Mas higit pa sa hinahangad niya sa anak niya. Kumbaga sumobra pa yung pangarap niya para sa anak niya. Ito naman at sa respeto talagang pagmamahal ng isang ama sa isang anak may kasamang respeto. Doon lumaki ang respeto ni PRRD kay Inday Sara nung makagraduate na. Every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aral eh. Kung nag-aral ako, top-notcher ako eh. Kita mo. Kung ano yung namana mo sa ama mo talagang puro mga pabiro puro mga joke-joke ang talagang rinangka mo rin ang ama mo. So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya kung hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paningin niya. Ganyan yung emphasis Hindi lang, talagang lumakas ang pagmamahal niya sa'yo. Siyempre, kaya nga nung nasabi ko kanina, yung respeto, may kasamang pagmamahal, yan ang nangyari ngayon nung makagraduate si Vice President Inday Sara. niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, oh, anong grade na ito? Anong eskwelahan? O ito, anong grade na? Anong eskwelahan nito? O ito, anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain? No. Pag makita niyo, Baka yan yung naalala ko tuloy sa panahon ni Marcos Baka ganyan ang nangyari. Di ba? Ano ba natapos ni Bangag Jr.? Yung ating presidente, di ba, usap-usapan, wala nga, hindi nga nakagraduate. Ikumpara mo kay Vice President Inday Sara, kung ano yung natapos ni Inday Sara. Walang alam sa batas. Di ba? Ito si Vice President, attorney. Talagang malawak ang nalalaman sa mga batas. Kaya nga niya yung tinawag si Bongbong Marcos na incompetence Talagang hindi niya kaya hindi niya kaya magpalakad ng Pilipinas Bukod sa pinag-aralan niya Yun. Hindi pa nakatapos ng pag-aaral. anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So, tama. Tama lahat ng sinabi ni Inday Sara. Naalala ko pa nga noon Di ba, nung maging mayor si Vice President sa Davao, di ba sinabi ni dating Pangulong Duterte na Rodrigo Roa Duterte na mas mahigpit ang anak niya kaysa sa kanya nung mag-mayor sa Davao. Yan yung sinasabi niya noon. Tapos sinabi niya pa na mas mataas pa lang bar exam niya kaysa kay PRRD. Hindi talagang mas magaling to pagka naging presidente to si Vice President Inday Sara. Para sa akin mas mahihigitan niya pa ang ama niya kung nagkataon, di ba? Kaso nabudol tayo nung isa pang tao. Hindi naging presidente. Hindi tumakbo na maging presidente. Yun lang. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako noong 2022,
Lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo. Huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan, ako, pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, oh, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba Oh, iba pa rin yung qualification na ang credential mo is college level. Madali ka rin makakahanap ng trabaho. Minsan, meron kang may encounter na isang kumpanya na overqualified ka naman. Pero, yung sinasabi ni Inday Sara, na mas marami kang ma-applyan na qualified ka sa trabaho kaysa yung ang natapos mo lang ay grade 6, high school. Yan mga yan, mahirapan maghanap ng trabaho yan. Dahil hindi sila pasok sa mga qualified na hinahanap nila. At saka, pagdating naman sa sahod mas malaki sahod ng may pinag-aralan sa college level kaysa yung high school graduate. Di ba? Doon na lang na magkakatalo Kung parehas kayo nagkaroon ng trabaho, pero yung sahod nyo, magkakaiba na yan. Dahil ang pag ikaw ay college level, madali ka ma-promote. Kung yung high school graduate ka lang, mahirapan ka umangat sa trabaho. Mahirapan ka rin ma-promote sa trabaho. talaga yun. Iba yung oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kesa natapos lang ng Tama. grade 3, grade Tama 4. yung sabi. Madami yun. Di ba? Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high Oh, school, tama. ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, wag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon, ang susi ng pagbabago ng buhay nila. Kaya nga Kaya napansin natin, nung manalo na Vice President noon, si Inday Sara, ang talagang hinawakan niya ngayon, yung DepEd. Education talagang target niya no. Pero nung nangyari, tinarget din siya ng mga kalaban. Pero, mas mahalaga talaga sa kanya ang edukasyon. Kung nagtuloy-tuloy lang talaga ang edukasyon na hawak niya dyan sa DepEd, kung nagtuloy-tuloy lang yun, di sana marami ng building ang napatayo niya. Dahil talagang wala Kinalaban siya Trinador siya Kumbaga sinasaksak na siya sa likod. Magpapasalamat para kay PRRD para sa edukasyon. Ang susunod po ay ang Ayan po, hanggang dito na lamang po. At yan, napakinggan po natin ang buong salaysay ni Vice President Inday Sara. Moral lesson lang talaga. Kung gaano kahalaga ang edukasyon. At naikwento niya nga talaga yan. Kung ikukumpara naman natin ang natapos ni Inday Sara sa gobyerno ngayon na umahawak, di ba, layo. Layo rin sa ugali Si Inday Sara, napag-utusan din na bumili ng coke Pero hindi rin naman napag-utusan na bumili ng suka dahil ang mga magulang niya bumibili na ng suka sa grocery. Pero siya, napag-utusan siya. Bumili ng coke. Hindi piso nga lang. Kaya, ayan. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.